kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos at para po magbigay ng opinion doon sa pagsugod nga ni Anseng kay Daddy Frankie. At mayroon nga pong nabanggit tungkol po sa baboy na sinabi niya kay Daddy Frankie na nabinta niya na. At tama naman yung sagot ni Daddy Frankie na wala kaming pakialam kung ano man po yung baboy o naibinta niya naman o hindi. Dahil nga daw po ay iyan ay bigay ng sponsor at wala na kaming pakialam talaga dahil nga sa totoo lang po mga kapatid, yung baboy na yun ay binigay na namin sa kanya. At kung ano man ang gawin, wala na po kaming pakialam. Ang masasabi ko lang po dito kay Anseng, sana yung pinagbintahan, bumili din uli siya ng pang isang baboy pa para laging may kapalit. Para hindi mapuho ba yung puhunan or yung pag-aalaga niya ng baboy. Pag once na ibininta niya, halimbawa ibininta niya yung isang baboy, bumili uli siya ng isa pang baboy, 'di ba? Or dalawa pang baboy. Para hindi po mapapagulong niya po na unti-unti niya rin po na dumadami yung baboy. Pero kung ibininta na walang kapalit, useless, 'di ba? Useless po dahil parang one day millionaire lang ang lalabasan niyan. Ano po? Para sa akin ang sa'yo na yun. Wala kaming pakialam kung ano man ang gawin nyo. Ang masasabi lang namin sa'yo, lalong-lalo na po sa kalagayan nyo, dapat lagi kayong may kapalit sa yung baboy. Binigyan ka na namin ng pagkakataon na parang ipagulong-gulong mo lang ba na hindi kayo talaga mawawalan. Kagaya yan, bininta mo yung isang baboy. Alimbawa man kung magkano man ang binintahan, bumili ka din ng isang baboy na nagkakahalaga lang naman ng 5,000. Siguro naman nakapagbintahan mo naman na nasa 20,000. Alam nyo po, napakaganda yung naibinta mo, bibili ka at palalakihin mo, at yung isa naman ang ibinta mo, bumili ka. Yung bang mayroon kang kapalit lagi, 'di ba? Na naibinta mo yung isa, mayroon naman na inihintay ka pang lumalaki. Ganun po talaga ang pagbababoy. Wag mong iisipin na one day millionaire at pagdating ng araw wala ka na ng baboy tapos hingi ka na naman ng hingi. Wala na pong tutulong sa iyo dahil nakikita kung paano ka ano ba 'yon? Ang hirap kasi pong magsalita na gaano ka. Yung mga sinasabi ng mga tao na sobra kang mapagsamantala. Wala na po dahil pag nataras over na po ni Daddy Frankie ang pabahay niya at ito nga ay pinag-iisipan kung paano talaga po ang kinabukasan ni Kuya Oliver, paano maalagaan ni Kuya JJ o maalagaan mo ang inyong kapatid. Tungkulin nyo po na alagaan si Oliver dahil yan ay kadugo nyo at talagang kapatid nyo. Karapatan nyo na kayo po ang mag-aalaga. Pero iniisip din namin na kagaya nga para hindi mapabayaan, mas maganda na talaga po si Kuya JJ ang mag-alaga. At sabi ko nga, ay isa rin po akong magbibigay ng mag-aalaga ng baboy dahil ganun din po ang gagawin. At kahit papaano nandyan naman sila Daddy Frankie na bibisitahin niya, titingnan niya pero hindi na po obligasyon ni Daddy Frankie na habang buhay kayong tutulungan. Lalong-lalo ka ni Anseng dahil hindi ka naman ang beneficiary ni Daddy Frankie, 'di ba? Magkaunti naman ang kahihiyan talaga at disiplina sa sarili. Iyon doon ang matatawag natin. Kasi
sa mga nakaraang araw na nabanggit mo nga na yun nga, Daddy Frankie, nabinta ko na yung isang baboy. Tama naman yung sagot ni Daddy Frankie, ano. Dahil once na ibinigay na namin sa isang tao na tinutulungan, wala na kaming pakialam, ganun po yun. Ang mahalaga po tayo ay nakatulong at yung tinutulungan naman dapat maging responsibilidad naman na yung bang kaunting kahihiyan, maging pino naman tayo sa mga pananalita sa taong mga natutulungan natin, ano, kagaya ng ni Daddy Frankie, dapat po respeto lang po talaga, Aling Ansing, ang dapat ibigay mo. At wag mo na. At kasi yung pagsusorry po, madali magsalitang sorry, pero hindi naman po yan nagagawa ni Ansing. Dahil ilang beses na po yan na sinasabi na, Daddy Frankie, last na to, hindi na talaga, hindi na. Hanggang sa, nasanay na. Ano po? Ang tawag doon ay, ano po yun, yung sorry now, later, gagawin na ma'am. Sorry na ma'am. Kaya hindi na po talaga mabinta ay yung paghihingi mo ng tawad. Para sa akin po talaga, dapat talaga ay matuto tayong rumispito kung ano lang talaga ang yung naibibigay, makontento na. Dahil napakaswerte nyo na may taong darating na makakatulong sa inyo. Dahil yun po ay talaga pong maawain talaga si Daddy Frankie. Kaya naaawa sa iyo, Ansing, pero ganun pa man, binastos mo siya. Kaya kahit anong sabihin natin na panguunawa ay hindi talaga magaganda. Dahil pag once tayo nagbibigay ng pasensya, linalawakan, tapos yung tao naman ay inaabuso na, ay hindi po. Para kasi yung pakiramdam ko yung ginawa mo kay Daddy Frankie, parang kaparehas mo lang. Ano, yung parang hindi mo man lang tinignan na, ay si Daddy Frankie, iba pala ito ay ganito, yung respeto natin ibigay. Pero ano ang ginawa mo? Instead na pasalamatan mo, papuriin mo, dapat ay humingi ka na lang na sorry na Daddy Frankie, hindi ko naman talaga intensyon na tukso ako, dahil yun naman ang mga sinabi mo. Hindi ka sana nagsabi, o sige, ibabalik ko at ngawa ka na ngawa. Ay ako, promise, kung sa akin nangyari yun, baka alam niyo talaga, may mga tao talaga po na malawak ang panguunawa, pero pag once po talagang nawala na yung pasensya mo, para bang kung sa tornilyo na loose na talagang ay bibigay ka rin po talaga. Ganun pa man, at sinasabi ko nga, Ansing, sa amin, lalo na ako po, wala akong pakialam na kung ano man ang gawin mo sa baboy mo. Dahil iyan ay binigay na namin. Pero sana po, pag bininta mo, bumili ka para lagi pong may kapalit. Kung hindi, kawawa ka. Dahil wala na sa iyong magbibigay ng tulong pa. 'Di ba? Kasi yung pangkabuhayan, nasa tao na po kung tayo po ay marunong dumiskarte sa buhay. Kung wala, ay hindi nga, 'di ba po? Marami nga ako na mga nababasa na hindi daw talaga deserve ni Ansing tulungan at ang gusto sa kanya lahat. Dahil ang akala niya kung nandyan sa kanya si Oliver, lahat ibibigay sa kanya. Kaya siguro ay parang namihasa, 'di ba po? Tawag doon namihasa. At ako nga po ay maraming natulungan na, lalo na po sa mga nag-aaral. Napapansin ko rin po minsan yung ibang nag-aaral, hindi rin po, wala rin pong trabaho. Yung iba naman po, napakaganda ang trabaho nila, na nalalaman ko po dahil nakikipagkomunikasyon. Ito po, hanggang ngayon, hindi pa po ako nakakapagtrabaho. Kasi may mga dahilan po talaga sila. Ang tao talaga po, may kanya-kanya po tayong kapalaran. Kahit anong gawin natin minsan sa pagsisikap, matulungan, ay sadya po talagang, siguro yun talaga yung kapalaran ng tao, no? Na mailap sa kanila yung biyaya bang liko. Kasi po alam nyo po talaga mga kapatid,
dito sa social media, nagkakilala tayo. Marami tayong nakikilala mga kapatid na talagang salat sa hirap. Kaya ganun pa man tinutulungan natin. Ako, may mga tinutulungan po akong hindi ko binibidyo, hindi ko na po pinakikita sa inyo kung ano, sino-sino sila. Nalulungkot talaga po ako, maski anong gawin natin na tulong. Pinag-aaral natin ang kanilang anak, pero nalulungkot po talaga ako sa pangyayari dahil bakit nakatapos kayo, mga graduating kayo, bakit nandoon lang kayo parang walang asenso po dahil hindi nagsisikap na kung paano sila makapagtrabaho, ano. Mas gusto siguro nila yung parang sila ang binubuhay ng mga magulang, ano. Nakakalungkot yung ganon, ano, mga kapatid. Kaya nasasabi ko po na sayang yung pagpapaaral mo sa kanila, na sana sila na po yung magtrabaho para naman sila po ang tumulong sa kanilang pamilya. Yun sana po yung gusto kong mangyari po. Pero ganun pa man, hindi nga nagsasalita ang mga magulang. Bakit po ako ang magsasalita, no? At least nakatulong tayo sa tao. Kung ayaw nilang magbanat ng buto, pasensya na, ano. At dito naman sa nakagraduate pa lang, naghahanap siya ng trabaho, gusto niya na magtrabaho. Sana po pagdating ng araw ay matulungan nila ang magulang. Kaya lang may mga kanya-kanya nga po problema. May mga kanya-kanya pong dahilan. Kaya ako minsan ngayon, stop na muna ako sa pagpapaaral dahil wala. Yung iba po na mga lately na po na mga ano ko, 4 po na pinag-aral kong na hindi po nila pinahalagahan. Hindi sila nagsikap na makapagtrabaho para lang po sa pamilya, 'di ba? Kaya natin nga pinag-aaral, binigyan natin ng edukasyon, makatapos para naman po pag nakatapos magtrabaho, sila naman ang tumulong sa pamilya. Pero wala talaga po, mga kamag. Kaya ako'y nalulungkot. Ang dami ko pong nalaman na hindi successful po yung pagtulong ko sa kanila. Nabigyan natin sila ng edukasyon, ano. Yung mga nakaraan po ay ang gaganda, yung iba, yung una kong pinag-aral, ang ganda na ng trabaho, mayroon na silang pamilya na talaga pong nakakatuwa dahil sila naman po yung nagagabay sa kanilang mga magulang. Yun po ang importante. At ito nga kay Ansing na sinasabi ko po, na ikukwento ko lang po yung mga nangyayari sa mga nalaman ko kahapon. Nalungkot talaga po ako na medyo na-disappoint, 'di ba? Na-disappoint po ako dahil kumontak yung mga magulang sa akin, tapos 'di ba yung anak ko po ay umuwi. Kaya doon po nalaman namin ang mga katotohanan na ay sayang mami, yung mga pinag-aral mo wala tambay. Ayaw nilang magtrabaho, pailid-ilid, yung pamilya, ganyan, parang walang awa ba. Kaya ano magagawa ko po, ano. Alangan naman habang buhay kong sustento, hindi po ganun si Malo de los Santos na bubuhayin or payayamanin po yung isang tinutulungan, ano. Nakagraduate ka na, natulungan ko na ang pamilya, basta ayaw ko po yung maging lumpo ang isa sa mga tinutulungan natin, ano. Nalungkot talaga po ako. 3 estudyante pong nakagraduate na tambay, di ba? Nakakaawa po naman yung kanilang pamilya. Naikwento ko lang po bilang sa karanasan ko po sa pagtulong. Kaya dito kay Ansing, sinasabi ko nga na mahirap. Binigyan ka namin ng pakabuhayan kagaya ng baboy. Sana ayun mapagulong-gulong mo. Yung pinagbintam, bumili ka ng isa. Alagaan mo, ibenta mo uli yung isa, bumili ka uli ng isa. At least po, mayroon kang pagkukunan. Kung gipit na gipit ka, maibenta mo yung baboy, bumili ka ng isa. Mayong abang ba, o isa, dalawa. Ganun po, para sunod-sunod po yung paglaki ng baboy na pag
pwede lang ibenta na at bumili ng isa, dahil ibenta na naman po. Ganun po talaga ang pagbababoy. Dahil nakita ko po sa tita ko na 7 ang anak niya, lahat po ngayon sila professional. Nasa Canada yung isa, nasa Dubai yung isa bilang isang nursing. Kaya nakakatuwa po. Ilan po ang may mga trabaho na. Doon tayo po na naiisip ko po na kung gusto mong umunlad ang buhay, makatapos sa mga anak mo, yun ang gawin nyo. Nagsimula lang daw yung tita ko sa isang baboy. Kaya Ansing, kayang-kaya mo yan kung gagampanan mo. Huwag ka na lang yung puro ingi, 'di ba? Kasi ang tao nabubwisit sa ito nga may nagsabi nga dito na may nag-comment nga daw po na dapat daw po yung bahay ni Kuya Oliver baguhin ang pintuan na iharap daw doon kay Kuya GJ yung pintuan para focus po talaga si Kuya GJ dito sa pag-aalaga kay Oliver. At sabi pa, para daw sa kanila hindi na lang daw ituloy ang bahay. Pero sayang din naman po at marami pa naman ng mga materyales at ang masusunod niyan si Daddy Frankie na sana ay, di ba, okay naman na. Pero si Ansing sana wag na makialam. At ito naman si Kuya GJ na ipagkakatiwala sa kanya, bibigyan namin, bibigyan ni Daddy Frankie ng dalawa sa akin, 4 na baboy at abang wala pang ay bibigyan namin ng ayun bang pagkain. Kaya para abang hindi pa si Kuya Gigi makarecover, dahil dapat sa kanya hindi na talaga magtrabaho, alalayan na lang. Para lang kay Kuya Oliver na mapainom ng gamot, mapakain, mabihisan at mapaliguan, na dahil marunong naman na maligo mag-isa si Kuya Oliver. Kaya sana, yun ang tuparin. Dahil sa lagay ko po, kung talagang matututukan, gagaling yan. Dahil masaya naman si Kuya Oliver sa piling ng mga kanyang kapatid, di ba? Nakakalakad-lakad siya. Basta, yun nga, hindi naman bantayan, alagaan na ihiliin mo. Hindi naman po yan na maliit na bata, di ba? Dapat lang talaga alalay. Suporta ng mga kapatid. Yun lang po dito kay Kuya Oliver na hindi mapabayaan na hindi makainom ng gamot. Ayan po mga kapatid, yung mga nagtatanong po kung ano ang reaction ko po dito sa binintang baboy. Iyan ay kung kahit ano man ang gawin ni Ansing, wala na po kaming pakialam. Gaya ng sinabi ni Daddy Frankie, dahil ako po, pag once na pong binigay ko na, ay kanila na yun. Hindi ko na po pag-aari. Kaya marami pong salamat yung mga nagtatanong at yun nga, ang sagot ko po talaga sa inyo. Marami pong salamat. Suportahan na lang natin si Daddy Frankie po mga kapatid at sana po ay patuloy natin panuorin ang mga upload ni Daddy Frankie para tayo po ay higit na makatulong suporta kay Daddy Frankie. Yan lang at sa team ni Daddy Frankie at kay Aling Rochelle Vlog. Please po, wag po natin kalimutan na hindi po tayo magtansak para po yan ay swak sa panlasa ni Lolo sa YouTube po. Na sana yung di pa nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos po. Marami pong salamat sa mga viewers na patuloy na nagsusuporta sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat. We love you. Bye-bye. See you my next vlog.